nagsimula ang trade saga ni Giannis Antetokounmpo matapos matalo ang Milwaukee Bucks sa unang round ng 2025 NBA Playoffs. Pagkatapos ng ilang linggo ng mga balita at pag-uusap tungkol sa kanyang kinabukasan, sa wakas ay nagsalita na si Giannis at ang mga taong malapit sa kanya. Nilinaw nila na wala siyang interes na umalis sa Bucks sa ngayon. Higit pa riyan, sinabi pa niyang balak niyang magretiro bilang isang Buck, bagay na posible niyang sabihin matapos walang interes ang mga team na gusto niyang lilipatan, kaya tila tinuldukan na nito ang mga lumalaganap na usapan. Gayunpaman, ayon sa ulat ng New York Post, may 3 bagong koponan na umano'y sumali sa karera para makuha si Giannis ngayon bukod pa sa mga naunang nabanggit. Ang Knicks, Warriors at Heat daw ay interesado rin sa isang trade para kay Giannis bukod sa mga team gaya ng Spurs, Nets at Rockets. Pagkatapos lumaganap ang balita sa social media, nag-post si Giannis ng isang misteryosong mensahe sa kanyang ex-former Twitter account na waring ng uyam at sinasabing pull up sabay maraming emoji na tumatawa. Tila ipinapakita ni Giannis ang kumpiyansa niya sa kanyang impluensya sa loob ng Bucks front office at tila ipinapahiwatig niyang kahit na may pinakamagandang offer ang mga team na ito, ang lahat ay mahihirapan na makuha siya. Tila naaaliw si Giannis sa patuloy na pag-ikot ng mga usapan at pangalan ng mga koponang gusto raw siyang makuha kahit nagpapakita siya na tila wala siyang interes o balak na sumali sa alinmang team o umalis. Dahil sa unang impresyon ng kanyang cryptic post, maraming fans ang nagkomento, nagbibigay ng mga suhestyon kung saan siya dapat mag-pull up kung sakasakaling matuloy ang trade. Kaya naman, base rin sa unang impresyon, sinusubukan nating unawain ang gusto niyang ipahiwatig, bagamat posibleng hindi ito ganap na tumpak. Sa regular season ngayong taon, nag-average si Giannis ng 30.4 points, 11.9 rebounds at 6.5 assists. Ang buong roster ng Bucks ay binuo sa paligid niya, kaya't wala talagang rason ng team para i-trade ang kanilang pinakamahusay na manlalaro at simulan ang rebuild sa puntong ito. May natitira pa siyang 3 taon sa kanyang kontrata kabilang ang isang player option, at marahil determinado siyang tapusin ang kontratang iyon kasama ang Bucks. Ang isang tanong, ano ang maaaring gawin ng isang NBA team para pumayag ang Bucks na i-trade si Giannis? Dahil si Damian Lillard ay out sa hindi matukoy na panahon dahil sa ACL injury, lubos na naapektuhan ng Bucks pagdating sa pagbuo ng isang championship contending na roster para sa susunod na season nang wala siya. Bukod pa rito, ubos na rin halos ang mga draft assets ng Bucks, kaya wala silang gaanong maiaalok sa ibang koponan sa isang trade para makakuha ng mga solidong piraso na pwedeng ilagay sa paligid ni Giannis. Kaya mula rito, 2 lang ang option ng Bucks. Alinman sa i-trade nila ang kanilang superstar na si Antetokounmpo at magsimula ng buong rebuild gamit ang mga assets na makukuha nila, o ibuhos ang lahat ng pressure kay Giannis para buhatin ang team na malamang ay magtatapos lamang sa mediocrity. Ang injury ni Lillard ay malubhang humadlang sa championship window ng Bucks na kasama sana niya at ni Giannis. Para mahikayat ang Bucks na i-trade si Giannis base sa tamang offer, kailangan nilang tumanggap ng hindi bababa sa 2 batang star na may mataas na potential, 3 first round draft picks at posibleng mga karagdagang draft swaps o second round picks. Sapat na yon para magkaroon ng mahahalagang assets ang Bucks upang simulan ang kanilang rebuild. At kung i-trade man nila si Antetokounmpo, malamang nasusunod na nilang i-trade si Lillard sa oras na maging eligible na siya para sa trade. Kayo mga kaibigan, anong masasabi nyo dito? Sa ibang balita naman, ang NBA lottery pick na si Ace Bailey ay nagkaroon ng magulong simula sa kanyang NBA career. Bagamat hindi matatawaran ang kanyang kakayahan at talento, kailangan pa niyang ayusin ang kanyang ugali matapos subukang impluwensyahan ang draft results upang makuha siya ng isa sa mga paborito niyang koponan. Matapos mapili ng Utah Jazz nitong Miyerkules na tila labag sa kanyang kalooban, iniulat na hindi pa rin siya nakakarating sa Utah at napakakaunti ng komunikasyon niya sa organisasyon. Excited ang Jazz na salubungin siya sa Utah ngayong weekend pero hindi iyon nangyari, sabi ni Brian Windhorst ng ESPN. Hindi siya nagpunta roon. Yung isa pa nilang first round pick, si Walter Clayton Jr., lumipad na papuntang Utah noong Biyernes at nagsisimula ng maghanda. Si Ace Bailey, hindi. At kakaunti lang ang komunikasyon sa pagitan niya at ng team. Hindi pa ito krisis. Sinasabi ng Jazz na inaasahan pa rin nila siyang dumating sa Utah bago matapos ang linggo, at ang mahalaga talaga ay nandoon na siya pagsapit ng Martes kapag nagsimula na ang training camp para sa Summer League. Kung nandyan siya, walang problema,
sana maganda ang maging simula ng karera niya sa Jazz. Pero kung hindi siya darating, doon natin malalaman kung ano ang susunod na hakbang. Mayroon kaming maayos na komunikasyon kay Ace Bailey at sa kanyang mga grupo. Ayon sa Jazz, si Ace at ang kanyang pamilya ay pupunta na sa Utah bukas. Ayaw ng Jazz na masira ang reputasyon ni Bailey nang hindi siya ipinagtatanggol. Sa pananaw nila, wala naman siyang ginawang mali at walang dahilan para hindi maging positibo ang pananaw nila sa kanilang magiging samahan. Basta't makadalo si Bailey sa oras para sa Summer League training camp, hindi inaasahan ng Jazz na magkakaroon pa ng problema sa kanyang loyalty o availability kahit pa alam nilang mas gusto niyang mapunta sa ibang team. Sa tulong ni head coach Will Hardy at ng mga matitibay na manlalaro gaya ni Lauri Markkanen at Walker Kessler, mayroon ng matatag na pundasyon ang Jazz at may pagkakataon si Bailey na idagdag ang kanyang husay dito kung magde-develop siya bilang isang two-way player. Kahit hindi niya gustong mapunta sa Utah, nakasalalay sa kanyang attitude at dedikasyon ang kinabukasan niya sa NBA. Kung hindi niya buong pusong yayakapin ang bagong kabanatang ito, maaari itong makasira sa kanyang karera. Sa ngayon, tila tinanggap na ni Ace Bailey ang kanyang sitwasyon at malaking bagay ito sa pagtatak ng kanyang maturity at tiyaga habang nagsisimula siya sa NBA. Ngayon, wala na siyang ibang direksyon kundi ang sumulong at ang tanging dapat niyang gawin ay ibigay ang lahat sa court para sa Utah Jazz at magpakita sa lalong madaling panahon. Ang ESPN mock draft ay nagtaya na siya ay mapupunta sa ikatlong pwesto para sa Philadelphia 76ers. Ngunit nagkaroon ng pagbabago sa kanyang pre-draft process na naging dahilan kung bakit siya bumaba ng ilang posisyon at napunta sa Utah Jazz na may ikalimang pick. Tinututukan siya ng Philly at inanyayahan pa nga si Ace Bailey para sa isang workout, ngunit kinansela niya ito upang piliting mapunta sa ibang team. Ang mga koponang tulad ng Brooklyn Nets, Washington Wizards at ang New Orleans Pelicans ay inaasahang pipili sa kanya kung sakaling bumaba siya ng posisyon sa draft day. Ngunit pinili pa rin siya ng Jazz kahit halatang ayaw niyang mapunta sa franchise. Isang ESPN insider ang nagpahayag ng kanyang opinyon tungkol sa sitwasyon at ikumpara ito sa draft process noon ni Steph Curry sa Warriors. Ang kaso ni Bailey ay paalala kay Mark Spears ng kay Steph Curry sa draft. Si Curry ay napili bilang number 7 overall pick in 2009 NBA draft for Golden State Warriors. Gayunpaman, ang kanyang ama na si Del Curry at maging si Steph mismo ay nais mapunta sa New York Knicks na may hawak ng ika-8 pick sa draft. Tumanggi rin sila sa workout kasama ang Warriors, ngunit pinili pa rin siya ng franchise at ang kasaysayan ay kilala na natin ngayon. Gumuhit ng paghahambing si Mark Spears ng ESPN sa pagitan ni Curry at Bailey na parehong hindi gustong mapunta sa kupo ng pumili sa kanila. Nag-tweet si Spears, "Ang kwento ni Ace Bailey ay nagpapaalala sa akin nung humiling ang ama ni Stephen Curry at ang kanyang ahente sa Warriors na huwag siyang piliin noong year 2009 sa ika-7 pick para makapunta siya sa Knicks sa susunod na pick. Hindi rin nag-workout si Steph para sa Warriors, ngunit hindi natinag si Warriors GM Larry Riley, pinili pa rin si Steph." Dagdag pa ni Spears, pagkatapos na mapili, agad namang sumali si Stephen Curry sa Warriors nang walang problema at naging maayos ang lahat. Anong masasabi nyo sa player na ito, mga kaibigan?